Hey, what's up guys? I'm 30 Decoder. Naghahanap ba kayo ng free alternative sa Microsoft Office 365? Well, para sa akin, ang best alternative is WPS 365. So, reason I use WPS or bakit ito yung pinaka best alternative sa akin sa Microsoft 365. Syempre, it is free. Ang di uso yung salitang crack. Para ang business model nila is may premium sila. So kapag gumamit ka ng premium na WPS, mas maraming advantage na makukuha mo. Pero lahat ng function ng Microsoft 365, magagawa mo rin dito sa WPS. Tsaka di uso yung salitang crack. Ito yung kagandahan sa WPS. Di free, kaya alam mo na safe ka. Kung gumagamit ka ng crack na app or yung di ka nagbabayad sa Microsoft Office, possible magkaroon ng virus yung laptop or computer na ginagamit mo. Well, na-explain ko na yun sa mga previous video ko. Ano yung mga downside ng mga crack na ginagamit ng application. Next is same function sa Microsoft Office 365. Well, kung gagawa ka ng Microsoft Word, kaya din yan sa WPS, PowerPoint, spreadsheet. Some function ng Microsoft Office is majority nandito sa WPS. Kung nag-alinlangan ka pa, let's say, ikaw naka-WPS, tapos yung iba mong kasama is naka-Microsoft 365, wag ka mag-alala. Yung mga ginagawa mong mga document dito is ma-open din naman nila na directly sa mga Microsoft Office nila. Halimbawa, gumawa ka ng document dito or PowerPoint, kapag pinasa mo yun sa kanila, ma-open din yon sa Microsoft Office nila. Inulit ko lang. Next, WPS AI. WPS AI, papakita ko mamaya kung paano nag-work to, ano yung advantage nito sa paggawa natin ng mga project, mga documents, mga script. Para sa akin ito yung naging personal writing coach ko. So, hindi siya yung mismong gagawa. Parang tutulungan ka lang niya. Tapos, it helps with the grammar, para pinaparaphrase. Tapos, inaalay niya talaga yung mga gusto kong mangyari. So, kasi ako di naman ako magaling magsulat. So, parang siya, inaalay niya kung dinadirect niya kung ano yung tama or ano yung mas magandang way para mahatid mo yung gusto mong sabihin. Next is PDF tools. So, madami siyang tools sa mga PDF. Like, pwedeng mag-edit ng mga text sa PDF and etc. Compatibility. So, yung WPS, pwede mo siyang gawin sa web. And pwede mo siyang gawin sa mobile application. So anytime, pwede mo siyang i-edit yung mga docs na ginagawa mo. Halimbawa, nasa jeep ka, pwede mong i-edit yon. So basta may wifi lang. Next is collaboration. Ito rin yung nagandaan ako sa WPS. Halimbawa, gusto nyong may team ka, gusto mong ma-edit like via live or real time yung ma-edit. Halimbawa, para sabay kayong gumagawa sa documents. So, pwede rin dito yun sa WPS. And ito pa yung ibang mga apps. Like, yan yung nakikita nyo. Di ko na sasabihin lahat. Yung iba i-demonstrate ko. Yung mga basic, like yung nasa Microsoft Office nga lang. Yung mga ito, explore nyo na lang sa mga sarili nyo. Tapos, ito yung sinasabi kong sa PDF tools. And now, let's try. So, yun guys. Punta lang kayo sa link sa baba at doon nyo mada-download itong WPS. Pwede nyo rin i-search, pero malaking tulong lang sa akin yung pag doon nyo click. Tapos, click nyo lang yung free download, or kung offline installer naman, pwede rin naman. Kung may wifi naman kayo, yung free download na. Install now nyo lang guys, pag na-download nyo na. Install now. Okay. So, ayan guys, in-edit ko na. Yes, I agree nyo lang. Tapos, get started with WPS. Tapos, ito yung makikita nyo guys. So, dahil may account na ako dyan, ay may mga, may mga files ako dito sa computer. Makikita kagad dito yung mga laman. So, ito, pag gusto nyo ng new file, click nyo lang. Ito yung interface niya pala. So, parang browser lang din. So, yung tab sa taas. So, kahit ilan yung files yung ni-edit nyo, nandito lang siya. So, halimbawa, yung docs, slides, sheets, PDF. And then, ang mahalaga dyan, yung mga templates, makikita nyo, like sa presentation, parang Canva lang. May mga templates din siyang binibigay. Resume, planners. Kung sa presentation, meron din.
Tapos sheets. Kung titignan natin, same lang din siya sa Microsoft Office 365. So, puntahan ko yung Microsoft Office. Compare natin yung dalawa. Ito yung interface ng Microsoft Office. Microsoft 365. So, si Microsoft 365, may Word. Si WPS, Docs, Slide Sheets. Ito yung product ng Microsoft 365. Kung titignan nyo, same lang yung free ng WPS at yung premium ng Microsoft 365. And then, sign in lang kayo dito para makakuha kayo ng ibang mga features. Okay, sign in now mo lang. Continue with Google. Tapos, direct siya sa dito, sa browser natin para mag-sign in. Click ko lang yung sa sign in ko. Kita niya. For the premium kasi ito halimbawa yung free 1 gig lang, kapag gumamit ka ng premium 20 gig cloud so pwede ma-save sa cloud, so pwede mo kung marami kang files na ginagawa, magkano lang naman dito compare sa Microsoft 365. Start tayo sa for function like docs, slides, sheets, and PDF of the WPS. Ayun guys, let's start tayo gumawa ng document. So, pag click ko yung blank, okay, mag-create yan ng document. Tapos, try tayo, mag-type lang ng sample. So, try natin. Like, sa function sa Microsoft 365, magbago ng fonts. Okay, mag-adjust ng text, adjust ng color. Yun, kayang-kaya nga din to ng WPS. And, check nyo yung interface. Diba, napaka-user-friendly niya. May gets nyo na kagad kung gagawa kayo ng document dito. Ayun yung mahalaga doon, user-friendly yung interface ng isang application. And then, ito yung WPS AI. Try natin gamitin yon. So, click nyo lang itong start writing with WPS AI. Tapos, halimbawa, nasa meeting kayo. Okay. Click nyo yung brainstorm. Write a brainstorm about halimbawa may meeting kayo. This is about thesis advantage. Hindi ko alam, gusto ko search. Thesis advantage. Ayan. Yan guys, lumabas yung WPS AI natin. This is advantage brainstorm. So, accept nyo lang. Okay? Or discard kapag ayaw nyo tanggapin. Gusto nyo naman continue kung gusto nyo ituloy. So, kayo masusunod. So, ayan, nagtitink ulit si coach natin, si WPS AI. Ayan, kinontinue niya lang yung sinulat niya kanina. Pero, syempre, kung halimbawa i-rewrite nyo, babalik siya from the start. Okay. Ngayon, try naman natin, yung mga previous na document natin kung mag-open dito. Pwede rin pala guys dito yung Google Drive, Dropbox. Pwede nyo i-connect dito. So ayun yung sinasabi ko, may 1 gig yung may 1 gig yung WPS drive. Kung gusto nyo mag-premium, syempre magbabayad kayo doon natin ng 400 per year. Check natin mamaya. Pero ayun yung sinasabi ko, pwede nyo open. Ito may niready ako, in-upload ko na. Itong ginawa namin last time. So, ayan. So, halimbawa, sa may Google Docs namin to ginawa Pero, na-open siya dito sa WPS AI. So, ayun yung sinasabi ko kaninang may compatibility siya. So, gamitin ulit natin yung WPS AI. So, halimbawa, gagamitin natin dito. Ito may kino-correct dito. Ito, i-right click ko lang yan. Highlight ko, i-right click ko lang. Ayun, may lumalabas na kanina. WPS AI. Tapos gusto kong i-explain lang muna, explain. Gusto ko i-explain kung ano yan. Itong si coach, i-explain niya. Ayan, i-explain niya kung ano yung nakasulat. So, the passage is talking about the system that make it easier to keep track. So, ginamit ko naman sa kanya ma-explain. So, kung gusto mong i-replace mo. Pero meron din siyang isa pa, WPS AI kikinutin. Continue writing, improve writing. So improve mo yung writing sa document mo. So
Hintayin lang natin siya. This simplifies the process of tracking borrowed books. About library kasi to, content natin. So, i-replace ko lang siya kung gusto ko. Pero, syempre, nasa atin yung utak. Nakadepende sa'yo. O, halimbawa yan, nilagay niya na, pinalitan niya na yon. Ayun yung sinasabi kong naging advantage sa akin ng WPS AI. Nakadiretso na siyang ginagamit dito. Tapos, eto, halimbawa to, magulo yung sulat. Parang, ayusin natin yung format. So, right click din natin yan, WPS AI. Tapos, change layout, ayan na. Kung gusto mong gawing, table, pwede rin. So, i-generate niya na yan. Ayan na. So, kung ayaw mo naman, i-discard mo lang. Ipa-summarize mo na lang. So, bakit sa-summarize mo tong features and characteristic namin. Every project, ayan, sinummarize niya lang. Kung gusto mong i-replace, pwede naman. Or kung gusto mong i-copy, pwede rin. So, yun guys, sana nakuha niyo yung point ko, yung about WPS AI. Tsaka, explore nyo lang din. Ayun nga yung sabi ko mula kanina pa, same function lang naman siya ng Microsoft Office na ginagamit natin. Check natin kung sync na lang siya sa account natin dito sa desktop and account natin sa mobile or browser yung gamit natin. Sige, gawa mo na ako panibago ulit. Tapos sabihin natin na-save ba? Tignan natin na. Syempre i-bold lang natin to. Tapos lakyan lang natin. Save lang natin guys. Ayan. So sa My Cloud Files dapat na folder. Okay? Isa pa. Shortcut ko kasi Ctrl S. File, menu, save. Tapos lalabas dapat to. Na save ba? Save. Tapos punta tayo sa my browser. Punta lang tayo dito sa WPS 365. Free to use. Ayan, free to use lang. Tapos hanapin natin yung sinave natin, yung account ko to. Ayan, yung na-save ba? Nandito na siya. So, ayan. Nag-sync siya, Ayan yung sinasabi ko. So, mamaya papakita ko yung sa cellphone, wag muna ngayon. Pero sa cellphone, nandun na rin yun. Ang point ko is, nagsisync siya kung saan mo siya ilagay. So, kung problemahin mo yung backup, hindi ka naman problema doon. Halimbawa, hindi mo na save presentation na or ipasana ng assignment, may kukuhaan ka pa rin ng document. Okay, di ba? Parang less problem natin yon. Okay, next. Try naman natin yung presentation. Okay, yung PowerPoint naman. And then, start tayo sa blank. And then, ayun, same lang din ng PowerPoint ng Microsoft 365. Ang tawag lang dito sa WPS is presentation. So, try natin manipulate ng text. Okay, text 1, text 2, text 3. Okay. Bold. Ganyan din, katulad ng ayan, palitan natin ng fonts. Fonts at blocks yan. Tapos try natin yung favorite ko na animation. Tingnan natin kung meron din dito. Ay, meron din transition dito guys. So, kung dalawa yung mo, ita-transition mo, pwede rin. Or wipe na lang. Shape. Or yung text 1. Text 1, i-animation natin yan. Like, appear. Yan. Text 2, appear. Text 3, appear. Okay. So, try natin i-present. So, dito, from current slide, from beginning, or pwede ring F5 sa keyboard. So, from current slide na lang. Ayan. Nakita nyo. Tapos, click nyo lang. Ayan. Yung animation niya. Text 1, text 2,
text tree, di ba? Same lang din sa PowerPoint na major function niya. Alright. Ngayon, try naman natin open yung mga past na ginawa kong sa PowerPoint. Okay, ito ulit sa WPS drive ko kasi sinesave. So, itong group 1 report. Gawa ko noong 2020. I mean, hindi ko pala gawa. Template pala siya. So, ayan guys. Ayun, compatible din dito yung mga gawaan sa Microsoft Office tsaka dito. Then natin lagyan ng animation. Ayan, ito, lagyan din natin. Lagyan natin siya dito. Shift F5, okay? Or itong slideshow from current slide. Ayan. Check yan, tapos yan. Halimbawa nagre-report ka sa school nyo. Ayan, tapos ayan, di ba? Goods lang. And lastly, yung sheets, ay hindi pala siya last. Okay, try natin mag-open ng new sheet. Tingnan natin kung makakagawa rin ng formula to like ng Microsoft 365. Okay. Ayan, try natin. Halimbawa, sabihin natin utang. Name ng umutang, sabihin natin. Halimbawa, nagpapalending ka. Diba? Jeremy Jason. Okay, tapos yung price. Or halimbawa, bala ka, lagyan mo ng deadline. Tapos yung price niya is umutang sa'yo na 200. Tapos ikaw na bala maglagay ng deadline. Tapos ito pala, sabi natin 780 na yung utang. 780. Yan, dalawa muna. Gusto ko lang ipakita kung gagana yung formula. Sum yung formula, di ba? Tapos ayan guys, gumana siya. Ayan yung total. So pwede nating bayan yung kulay. Yan. So, pwede kayong gumawa para ma-customize nyo. So, kung ano yung kaya ng Excel sa Microsoft 365, kaya rin din dito. So, try naman natin mag-open. Save ko lang sa cloud files. Para ipakita ko sa inyo pag nag-open ako ng phone. Try ko naman dito yung gawa ko dati. So, ito guys, open ko yung bill calculator namin. Ayan. So, ito yung formula niya. So, halimbawa, nagbago ako dito ng, ito kasi by R to eh, hindi ko lang napangalan to. Ay, ito pala by R, ayan o. So, ito yung ginawa ko dito sa Excel dati. Try natin kung nagana dito sa WPS. So, ibig sabihin, pag electric fan 1 is gumagana na ng 24 hours, tapos 65 watts, tapos 0.65 per hour. Pesos pala, per hour. So, try natin, gamitin natin. Ang meral ko ngayon is, eto magbabago dapat to. Ay nagbago, naging 15 per kilowatts. Ayan, nagbabago-bago siya. So kung yung electric fan is 24 hours nakabukas lagi yung electric fan man namin. Gagastos ako, in one day gagastos ako ng 23 pesos. Tapos kapag 31 days naman 725. So ayun, ang point ko is pinakita ko yung mga gawa ko sa Excel dati. Tapos nag-work din sa WPS. Yan guys. Tapos sa PDF naman tayo. Sige, try natin yung sa PDF. Wait lang, check ko lang kung nagre-record. Okay, nagre-record guys. Yung sa PDF naman natin, check. Okay yan. Ito. Ano bang meron sa PDF na sinasabi mo, 30? So, open lang natin yan. Ayan guys, tignan nyo yung napaka-organized niya dito sa taas. So, halimbawa marami, green na green talaga kayo. May kita nyo dito sa taas yung mga ginagawa nyo. Okay, ayan. Ito PDF to Tapos tignan nyo yung interface, ang ganda Click nyo lang dito. Diba? Ang ganda ng pagka-develop dito sa WPS AI. Parang pang user-friendly talaga siya. Wow. Sa halimbawa sa WPS, kasi di nyo ma-edit yun, diba? Halimbawa, edit nyo to. Click nyo lang yung edit PDF. Ayan, naka-edit kayo. TNR, diary, update, delete, and search. Sa halimbawa, maglagay kayo ng search
PDF to na-edit yung PDF mismo. So ito yung isang advantage. So di na kayo mag-search sa web. Ayun ata yung ginagamit Hindi ko lang sure. Ayun, na-edit nyo siya. Ayun, i-explore nyo na lang kung ano pang meron sa PDF ng WPS. So di ko kasi siya masyado na-scroll. Ay na-explore pa. Kasi more on documents, PowerPoint, tsaka Excel lang naman nagamit ko. Basta ang point ko dito, na-edit na yung mismong laman ng PDF. Tapos, ayun, save. Control S ko lang. Magsisave na yan. Ay, may pala siya guys. May bayad na yung May bayad pag sinave. Akala ko libre lang. File, save nga natin. Save as. Ayan, bawal siya. May bayad pala guys yung PDF. Akala ko libre. Magkano ba pag gumamit ng WPS? Check natin kung magkano guys Ay, 137 per month. Okay na no. 137. Tapos ma-unlock mo na yung lahat. AI features, video extract from image, full access. Tapos ito yung sinasabi kong 20 gig cloud storage. So pwede siya. Pag 1 year ganyan 3 months. Pag 1 month naman 335 per month. Makakasave kayo ng 75% pag nag-avail kayo ng 1 year. So ngayon, explore lang natin yung WPS AI. Ayan. Meron din siya sa gilid guys. So, halimbawa, gusto nyo magtanong, give me an idea how to create a good essay. Okay. Tapos, mag-generate na siya. Ayun, ang bilis lang. Sure, I have to help you out with this. First, make sure you clearly understand the topic. So, tama naman yun, guys. Anyway, check naman natin ngayon yung sa cellphone kung na-save doon. So, mag-i-install ako doon, guys. Ayun, guys. Install lang natin dito sa Google Play Store. Ayan. Syempre, yung pinakamaraming download yan. So, meron ng 500 million downloads. And guys, open lang natin. Kung wala kayong account guys, pwede naman gumawa. Mabilis lang naman yan. Check nyo lang to kung ayaw nyo ng trial. Ayan. Grant. Ayan. I-grant lang natin itong WPS Office. Okay. Tapos back na tayo. Tapos ito yung ginawa natin kanina. 'Di ba? Nasi-sync na siya dito or dediretso na siya dito. So, halimbawa gusto mo mag-edit dito. Yan guys. Basta kung gusto nyo yung gawa nyo sa PC is ma-save dito. I-save as cloud nyo lang kapag nag-save kayo. X lang natin. Check natin yung ito yung sinabi kong report. Yan guys. So kung gusto nyo i-edit, click nyo lang i-edit. Yan, nasa edit mode tayo. Yan, medyo syempre, di ako sanay sa mobile. Pero halimbawa nagmamadali ka, nasa jeep ka lang, pwede mo siyang edit, i-modify. Medyo mabagal na lang kasi PC ko kasi puno na. Okay. Basta yun. Sana na-justify ko yung best alternative na sinasabi ko na WPS. Ayun. Maraming salamat guys sa panonood. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share itong video na to. Thank you.